minsan sa pag-plan. Ang desisyong palakihin ang grupo ay nakadagdag sa panganib na haharapin ng mga estudyante. Bago umakyat ng bundok, dapat may guide na tumulong sa mga mountaineer na makaabot sa tuktok. Sa paglaki ng grupo, mas mahirap bantayan ang mga estudyante ng iisang guide at mas malaki ang posibilidad na sila ay magkahiwa-hiwalay. So kapag lumaki yung grupo nyo, and then may mga kasama kami ng mga may first timers sa group, ang trail kasi unlike single yan eh. So hindi ka pwede mag-overtake. So kapag mabagal yung sa harap mo, talagang babagal kayo. Since malaking group, bumagal yung pacing. Tama na. Tama na, tara. Ikalawang araw na nang magsimulang umakyat ang grupo papunta sa Camp 1, ang unang titigilan sa pag-akyat ng halcon. Isa sa mga pamilyar na makikita ng isang mountaineer ay ang linta o mas kilala sa tawag na limatic. Marami itong uri, kalimitan ay kulay kape o itim. Hindi nakita yung limatic yan. Ano pag hindi mo nakita agad yan? Lalaki yan. Ganito kalaki. Sarili ko, pag malaki na yan, puso matatanggal yan. Kaya kayo mag-ingat sa limatic. 1 hanggang 3 sentimetro lang ang laki nito. Dahil sa liit, mapapansin lang ito kapag busog na sa dugo ng tao. Ang Mount Halcon ang isa sa mga naitalang may pinakamaraming limatic sa bansa, lalo na tuwing tag-ulan. At first, parang medyo conscious ka, sige, hanap ka ng hanap, pero eventually, nagsawa ka na kakatanggal, hayaan mo na lang silang lumaki ng lumaki. Pag kasi full na sila, bibitaw na yan. Oo. Hindi lamang ang mga linta ang problema ng mga estudyante. Nalaman agad ni Mike na talagang madaling mawala sa Mount Halcon. Yung trail na nilalakaran ko, hindi ko na makita na wala, yung sinusundan ko na wala. So doon pa lang, parang may mga mali nang nangyayari, may mga senyales na, no? Mga senyales na sa akin na Pero ninervyos ka. talagang nakaka-nervous. Actually, gusto ko magpalit ng damit nun kasi kasabihan daw, pag binaliktad mo yung damit mo, eh malalaman mo yung daan mo pabalik. Masaya si Mike at nahanap din niya ang kanyang kasamahan. Pero bukod doon may nakaamba pa ng panganib para sa mga climbers. Di nila namalayan na ang bagyong Catherine ay papalapit na sa kanila. Malapit ang magsimula ang matinding pagsubok sa mga taong umakyat sa Mount Halcon. Yung akyatin mo na through rope ladder, doon kami medyo natagalan. Kaya kami ginagawa. Tumuloy papuntang tuktok si Alex at nadaanan niya ang tila naghihirap na si Nick. Sabi niya! Hindi ako natulong! Oktubre taong 1994, umakyat ang grupo ni Mike sa Mount Halcon. Sumama sa kanilang ibang estudyante sa paanan ng bundok, kaya biglang lumaki ang kanilang grupo. Dinapuan sila ng linta at si Mike ay sandaling nawala. Ngunit ang papalapit na bagyo, ang tunay na panganib na haharapin nila. Early morning, the following day, medyo doon na nag-start yung ulan. So medyo pinatila muna namin yung ulan nung time na yun. So mga around 6:30 or 7 na kami nag-start. Ng umaga. And So tumila ang ulan. Yeah. Konting ambon, pero nag-proceed kami sa pag-climb.
Dapit hapon nang mag-umpisang sumungit ang panahon. Matindi ang patak ng ulan. Sinamahan pa ng napakalakas ng hangin. Dito na nag-umpisa ang kanilang kalbaryo. Nagulantang ang mga kabataang mountaineers sa lakas ng ulan ng gabing iyon. Nagkahiwa-hiwalay sila at napunta sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Dahil sa tindi ng lamig, ang patak ng ulan ay parang tusok ng karayom sa kanilang katawan. Tagos hanggang buto ang lamig na kanilang naranasan. Ang ilan sa kanila ay nauna sa summit. May grupo naman na tumigil paglagpas sa rope ladder. Ang iba naman ay naiwan sa mini forest dahil hindi na nila nakayanang umalis pa doon. Hindi naman namin naisip na bagyo, pero iba yung weather. Madilim na talaga yon, tapos talagang yung dadaan mo, zero visibility na. Bagsak na talaga yung clouds, tapos umuulan, malakas yung hangin. Alex, hindi ginawa ko, Alex. Hindi ginawa ka? Bakit? Naku, may lagnat ka. Hindi ko na yata kaya lamig. Oh, ano gagawin natin yan? Bakit hindi na ako sumama dito eh. Huwag ka na magsisi, nandito na tayo eh. Hindi na yata makababa ng buhay. Huwag ka mag-alala. Mag-aantay tayo ng tutulong sa atin. Mag-aabang tayo dito. Hindi ko na kaya, Alex. Uy, pare! Ba't dumating ka? Kaya hindi nilalagnat. Hindi ka lang gamot dyan. First aid man lang. Ang tsokolating binigay ni Richard ay makapagbibigay lakas kay Alex. Mabilis na iniwan ni Alex ang mga kasama sa mini forest para humingi ng tulong sa mga kasamahang nauna na sa summit. Pero bago makaabot sa tuktok kung nasaan ang grupo na nauna sa kanila, kailangan munang daanan ang mapanganib na rope ladder. Yung rope ladder na tinatawag. Ano yon? Medyo siguro mga 20 feet yon. Yung akyatin mo na through rope ladder. Doon kami medyo natagalan. Kaya kami ginabi. Kasi medyo mahirap na akyatin yung ladder na yon. So pila-pila kami. So, siguro sa isang tao, siguro it will take siguro 10 minutes. So malaking oras ang kinain nun considering Madami kayo. marami kami. Matapos nilang akyatin ang rope ladder, nahiwalay na rin sa grupo sina Mike at Nico. Wala na kasi silang lakas para harapin pa ang tinatawag na knife edge. Isang makitid na daanan